Una nating nakita kasabay ng State of the Nation Address nung isang taon. So ibig sabihin, isang taon na hanggang ngayon, hindi natutupad ni Marcos Jr. yung katungkulan niya na sabihin sa taong bayan ang katunayan sa kanyang estado ng pag-iisip at sa estado ng kalusugan dahil ang drug addiction ay classified po as a serious health ailment. So may karapatan po tayo dyan, may kay tayo, dahil lahat po tayo may karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre po, ang estado ng pag-iisip ng presidente, yan po ay makakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na nakikita natin ngayon na talaga namang hinahatak tayo sa kuko ng giyera na wala naman tayong kinalaman. Ayun po, nagpunta ng Amerika, pinatawag, hindi naman po inimbita yun, pinatawag na parang tuta at inutusan, buksan mo merkado mo, gaya ng unang pakay ng mga Amerika nung binili nila tayo sa Espanyol dahil kinakailangan nila ang ating merkado. At pangalawa, pinagsasamantalahan yung ating geography na tayo po ay talagang nasa pintuan ng Asia. Galing po sa Amerika, dahil talaga naman from Amerika, dadaan ka ng Pacific Ocean at ang talagang unang-unang landmass na makikita mo dyan, bukod pa din sa Hawaii na maliit lang naman, ay ang Pilipinas. At tayo po ang kanilang jumping point papunta ng China at the rest of Asia. Kaya naman, ayan, pinagsamantalahan tayo, sinigurado nila na tatanggapin ni Marcos Jr. hindi lang yung intermediate missiles na naging dahilan, naging mitsa, kamuntik na maging mitsa ng Third World War, nung ito pong mga intermediate missiles na yan ay kamuntik ng gamitin ng Amerika at ng Russia doon sa Cuba during the Cuban Missile Crisis. No? Alam niyo po, sinasabi, kapag hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. At yan po talaga ang numero unong problema kay Junior, hindi nag-aaral ng kasaysayan. No? Kaya hindi niya alam kung ano po pwedeng mangyari sa ating kinabukasan. Siguro dahil yan nga po ay bunga na rin na hindi niya pagtatapos ng kolehiyo. No? At siguro hindi niya napag-aralan yung missile crisis, pero hindi niya alam kung gano'ng kadelikado yung ginawa niya na pinayagan niya itong mga Typhoon missiles, na intermediate missiles, na naging dahilan. Alam mo yung missile crisis, nakamutik na talagang magkaroon ng Third World War, dahilan kung bakit nagkaroon ng kasunduan sa panig ng Amerika at ng Rusya para tanggalin o wag na munang gumawa ng intermediate range missiles. No? Kasi ito yung mga missiles na pwede makatarget sa mga mainland ng Amerika at ng Russia. At unfortunately, ang Amerika po ang umalis sa tratado na yan at ito nga pong paglalagay ng Typhoon missile sa Pilipinas ay kauna-unang pagkataon mula nung Cuban Missile Crisis na ginagamit na naman yan ng mga Amerika. Siyempre, nagbigay na ang Russia at ang China na ito ay magiging dahilan para na naman magkaroon ng insecurity dito sa ating bakuran. Dahil siyempre, kapag naroon intermediate range missiles na pwedeng gamitin ng mga Amerika laban sa Russia at sa China, natural, tatargetin ng Russia at ng China ang Pilipinas kung nasa saan yung mga intermediate range missiles na yan, kung magkakagulo. No? At siyempre, palapit na po tayo sa kuko ng giyera dahil nga po sa Taiwan na hindi naman talaga dapat maging mitsa ng giyera dahil yan naman po talaga ay kabahagi ng China. Kasi naman po Amerika ay pinikilala ang One China policy na hindi po independiente estado ang Taiwan. Pero dahil nga po doon sa semiconductor industry ng Taiwan, at yan po ay ginagamit ng mga Amerikano sa kanilang mga missiles, naghihimasok na naman ng Amerika. No? At talagang sinasabi nila na kapag gumawa na kahit anong hakbang ang China para pigilan ang pagiging malaya ng Taiwan, ay re-rest back sila. No? At magiging dahilan para magkaroon ng interpro. So, ang unang-una nating obserbasyon sa kanyang State of Inaction Address this year, hindi pa po niya binibigyan ng katunayan ang taong bayan dun sa kanyang estado ng kanyang pag-iisip. Yan po ay talagang napaka-importante na pasinungalingan niya. Dahil marami po talagang buhay ang nakasalalay sa desisyon ng presidente, lalong-lalo ngayon na talagang siya ay nagdesisyon na dalhin tayo sa kuko ng giyera dahil nga po pinayagan niya ang mga Typhoon missiles, pinayagan niya yung factory ng ammunition ng Amerika na ilalagay dyan sa Subic. Maski ang Subic po ngayon ay talagang kinikilala natin na #1 export processing zone natin. No? Ano ba tingin niyo mangyari dyan kapag tinarget ng Amerika ang Subic? Kasi lahat yung ating export processing zone, lahat yung mga export-oriented industries natin, magugunaw na parang bula. Dahil siyempre po,
wala naman po talagang takas yan kapag binomba yan ng mga kalaban ng Amerika sa pagdating na panahon. In any case, bukod pa po doon, ang SONA po kasi, kaya yan nakasaad sa ating saligang batas, State of the Nation Address. Ano ang estado ng bayan? Taon-taon kinakailangan magbigay ng ulat ang presidente. At ang mga inaasahan natin, unang-una, dahil taon-taon naman ang binibigay, ano na ang mga nagawa ng presidente in relation dun sa mga pinangako niya sa State of the Address na nakalipas. At ito po ngayon ay ang pangatlong State of the Nation Address ni BBM. Una po yung nanalo siya ng 2022, 2023, pang-apat na pala, 2024 at 2025. Pang-apat na palang State of the Nation Address yan. Kasi yung 2022 elections, nanalo siya at nagkaroon ng kauna-unahang 2022. Yun po, inaasahan natin sa 2022, roadmap kung saan tayo dadalhin ng presidente. Tapos 2023, dapat meron na siyang initial assessment kung ano nang na-accomplish niya based dun sa roadmap na binigay niya noong 2022. At ganoon din ang inaasahan natin ng 2024 at 2025. Sa katunayan, dalawa na lang State of the Nation Address ang natitira sa kanya. Dahil yung pangatlo namang State of the Address ay yung bagong presidente na, no? Except na lang kung mabigyan ng katuparan yung gusto nilang mangyari na Marcos forever. Hindi siya pa rin mag-deliver ng State of the Nation Address of 2028. At inaasahan natin na siguro hindi natin pwedeng i-rule out ang pag-i-impose ng martial law para siya manatili sa kanyang kapangyarihan kasi naman talaga yung ginawa ng kanyang ama. At hindi imposible na gagawin din niyan sa pagnanasa nila na maluklok sa pwesto forever and ever dahil alam naman natin sa kanila ginagawa nilang hanap buhay yung pagiging pangulo. Kaya nga po, bilyon-bilyon ngayon ang hinahabol ng mga human rights victims sa kanila. No? At kahapon nga po, abay na-discover po na $355,000 pala per day ang fine na dapat bayaran ni Marcos sa kada araw na hindi niya sinasabi sa hukuman kung nasaan yung mga tagong nakaw na yaman nila sa Amerika. No? At kaya nga po, 1.7 billion na pala yung kanyang contempt charge sa Amerika. Susundin yung daily penalty na hindi pagsasabi kung nasaan ang kanilang mga nakaw na yaman sa Amerika. So as a SONA, ano na ba ang sinabi ng Presidente? Ano na nangyari sa mga naging pangako? Nasaan na tayo doon sa roadmap na kanyang binanggit ng kanyang State of the Nation Address ng 2022, yung kauna-unahan niyang State of the Nation Address. Kung tignan natin sa pangako, unang-una, nasaan na ang 20 pesos kada kilo na bigas? Wala! Ang sinabi niya, merong binibentang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga kadiwa, pero ang tanong, napababa mo ba ng 20 pesos ang kada kilo ng bigas? Alam ko, parang 37 ang pinakamurang bigas ngayon. Halos doble sa iyong napangako matapos ang 3 taon na panunungkulan. So, score 1, bokya pagdating sa bigas. Number 2, yung mga proyekto, mga flood control projects nang sa ganon, hindi na maging lawa ang Pilipinas. Ano na nangyari sa pinangakong 5,500 flood control projects? Ang sagot, bokya. Tiyempo, dumali naman sa Emong na naging dahilan kung bakit naging lawa na naman ang hindi lang gitnang Silaman, pati yung norte, kasama ng Ilocos, pati mga kababayan ni Junior na nasalanta ng bagyong Emong. Anong sagot ng Presidente? Hahabulin natin yung mga nanglamon ng pera sa flood control projects. Hello? Hindi ba dapat yan ay talagang ginagawa ng Presidente dahil ikaw ang tagapagpatupad ng batas? Kinakailangan ba bang pangalandakan na pananagutin ng mga kurakot na lumamit ng flood control projects na dahilan kung bakit lumulutang sa tubig baha ang Pilipinas tuwing tag-ulan? At sino ba yung dapat habulin? Diba? Sino ba ang naging chairman ng Committee on Appropriations na nagbigay ng sangdamukal ng flood control projects kung kani-kanino sa nakalipas na 3 taon? O baka naman ang sisisihin na naman niya ay Duterte administration. Bagamat 3 taon na siya nangyarihan. At saka linawin natin yung pinangako niya nung 1 taon na 5,500 flood control projects,
yan ay proyekto na nasimulan sa kanyang administrasyon. Ibig sabihin, ang mga nanglamon, ang mga nangurakot ng flood control projects, puro kakampi niya. Kaya simulan niya yung mga namuno sa gumawa ng budget na nagbibigay at tignan niya kung sino-sino mga nagpatupad ng proyekto na yan. Ang sasabihin nila, naku, walang kinalaman sa senatong at mga congressman sa pagpapatupad ng flood control projects. Hindi po totoo yan. Kasi ang katunayan, lahat ng congressman, lahat ng senatong, sila namimili ng mga kontraktor sa kanilang mga distrito. At ang mga senatong naman, on a nationwide basis. At dahil ang dahilan kaya sila namimili, yung mga kontratista nila ang magbibigay sa kanila na hanggang 50% ng budget. At ngayon lang nangyari na ang state of corruption pagdating sa infrastructure ay pumapatak na 50%. Ngayon lang po yan sa administrasyon ni Marcos. Dahil dati-rate, panahon pa ni Tita Cory, okay, meron pong korupsyon. Pero merong limitation ng grid. Dahil dati, mga senatong at mga congressman, 5% kapag building, 10% kapag roads. Ngayon po, 50 na. At ang gusto pa nilang palaging project ay flood control. Kasi walang paraan para masukat kung talagang may ginawang proyekto pagdating sa flood control. Paano mo nga naman mamimeasure ang dredging ng mga drainage at ng mga rivers? Madali naman yan na kunwari, okay, magpapadala ako ng dredging machine, pero nandun lang yun, lumutang-lutang, walang ginagawa. At mangongolekta sila ng bilyon-bilyong piso, di umano dahil sila ay nagde-dredging. Pero katunayan, ayan, barado pa rin ang ating mga rivers dahilan kung bakit nagbabaha ng todo-todo pagdating ng panahon ng tag-ulan. So ano, pagyayabang mo, nahahabulin mo, habulin mo na. Kasi 3 taon ka na namumuno. Sampulan mo yung mga congressman at senatong na kumikita ng 50%. Siyempre, hindi mo magawa yan dahil yung hepe ng mga komite na gumawa ng budget na nanlamon ng flood control projects, pinakamalalapit sa'yo dahil administrasyon sila, di ba? O yun, kung ikaw ay talagang tapat sa iyong salita at kami naman hindi na umaasa na ikay tapat dahil wala ka naman talagang pangakong natupad, pakulong mo ang mga top administration leaders sa Kongreso. Kung gusto mo kaming maniwala, ipakulong mo. Imbestigahan mo ang hepe ng Appropriations Committee at lahat ng mga pinakamalalaking mga nakakuha ng mga pinakamalalaking flood control projects na puro kapalpakan naman. Diba? Para maniwala kami sa iyo. Pero sa ngayon po, wala na kami pag-asa na maniniwala pa kami sa iyo dahil lahat ng pangako mo, gaya ng 20 pesos na bigas, nakasulat sa ere. O isa pang walang mention. Di ba pinagyayabang mo yung Maharlika Fund? Ano na nangyari sa Maharlika Fund mo? Kinuha mo ang pondo sa Lamba, kinuha mo ang pondo sa DBP, and yet, wala naman kami naririnig. Ang narinig lang namin, nag-invest itong Maharlika Fund sa isang pondo na pag-aari ng isang kroni mo. O di ba, may lumabas na ganyang balita? O, ano nangyari sa Maharlika Fund? Akala ba namin yan ay magiging dahilan para yumaman ng Pilipinas dahil meron na tayong sovereign fund? Wala. Now, binanggit mo na nagkaroon ng increased benefits sa PhilHealth, lalong-lalo na sa dialysis. Huy! Ako po ang dahilan kung bakit naging libre ang dialysis dun sa aking batas na Universal Healthcare Law. At yung pagpapatupad ng batas na yan, panahon pa ni Tatay Digong, 4 na libreng dialysis na yan kada taon. Ano bang sinasabi mong karagdagang benepisyo pag dialysis? Wala. Yan po ay ginawa na ng gobyerno, panahon pa ni Tatay Digong. Ulol. Sisinungaling ka dyan. At kung meron mang karagdagan na mga benepisyo, dapat lang dahil ayon sa batas na aking isinulong at naisa batas, lahat ng pondo ng PhilHealth galing sa kontribusyon ng mga miyembro, galing sa subsidiya ng mga gobyerno para dun sa mga hindi makabayad ng premiums, galing sa sin taxes, lahat yan dapat mapunta dun sa mas mataas na benepisyo sa mga miyembro o di naman kaya mas mababang kontribusyon. Pero anong ginawa mo? Ginastos mo ang pondo ng PhilHealth para sa infrastruktura na kung saan kumikita ang mga congressman at mga senator. At ngayon sasabihin mo, wow, may additional benefits na ang PhilHealth. Matagal nang dapat additional benefits kung hindi mo hinayaang kurakutin
ng mga senador at congressman ang pondo ng PhilHealth. At yan nga ngayon ay nakabimbing sa Korte Suprema at nag-issue na ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa paggagastos at paglilipat ng mga karagdagang halaga pa. Pero matapos na bilyon-bilyon na ang nailipat at ginastos mo na. At ito sa mga proyekto na meron ng pondo. Galing pa sa mga foreign donors. Iba yan ang sabi ng Korte Suprema doon sa oral arguments. Talaga namang yan ay kawalang yaan pagdating sa paggastos ng pondo ng bayan. Kasi malinaw na malinaw yung batas. Ako ang autor nun. Hindi po pwede gamitin ang pondo ng PhilHealth kundi para sa karagdagang benepisyo ng membro at pagbababa ng premiums. Ginamit mo sa infrastruktura, yung mga pinili mo pang infrastruktura sa ayon sa sarili mong abogado sa Korte Suprema, meron na mga nakalaan na pondo galing pa sa mga dayuhang nagpopondo. Hindi ba iskandalo yan? Bakit hindi mo binanggit yan sa iyong State of the Nation address? Sino nang pananagutin mo? Paano mo mapapanagutin mga taong yan? Ikaw ang nag-utos. Dahil sinabi mismo nung dating hepe ng PhilHealth na Ledesma na ikaw mismo ang nag-utos na ilipat yung pondong yan na magastos ng iyong administrasyon. Wala kang sinabi dyan. And yet, pagyayabag mo, karagdagang benepisyo. Dati na dapat nagkaroon ng karagdagang benepisyo yan kung hindi mo pinalamon sa mga kurakot, sa mga infrastrukturang mga proyekto. Sinasabi mo na wala kang kinalaman doon sa anomalya sa budgeting process. Yung mga fill in the blocks. Bakit wala kang binanggit? In the first place, yung mga fill in the blocks na yan, yan ang ginagamit nila para pagkunan ng mga pondong kukurakutin. Bakit? Doon sa nakabimbingin sa Korte Suprema kung paano maiiwasan yan sa mga susunod na budget. Hindi ba ikaw tagapagpatupad ng batas? Ikaw ang nagpo-propose ng budget. Bakit ka pumapayag na sasalawlain ng iyong mga kaalyado sa Kongreso ang budget na ikaw mismo ang naghain sa kanila? Budget season na naman. Anytime now, magsasumite na ang ehekutibo ng budget sa Kongreso. Huwag natin kakalimutan, ha? Katungkulan pa rin ng ehekutibo na ayon sa isang proseso na may epekto bilang batas na gumawa ng pantao ng budget.